Okay, sige. So, umpisahan natin ang klase sa araw na ito sa pamamagitan ng pagdarasal no, ng inyong kaklase na si Miss Lagdaan. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa pribilehiyo ng panalangin. Nagpapasalamat po kami sa araw na ito, sa oras at pagkakataon na kami ay ligtas at panatag na makakapag-aral. Nawa po ay gabayan niyo kami at tulungan na makakuha ng higit pang kaalaman at mapahusay pa ang aming mga kakayahan. Panginoon namin Diyos, piliin at sambahin ang inyong banal na pangalan. Bigyan niyo po kami ng liksi ng pag-iisip hanggat maaari pagpapino po kami ng karunungan at bigyan ng malalim na pag-unawa. Patnubayan mo po ang aming mga guro sa tanghaling ito, ipagkaloob ang mabisang kasanayan sa pagtuturo upang maunawaan namin lubos ang ituturo sa amin ngayon. Pagpalain mo rin po ang aming mga magulang sa patuloy na pagsuporta sa amin. Hinihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan at pagkukulang at nawa ay mapatawad mo rin kami sa mga nagkakasala at nagkukulang laban sa nabanggit ay nababasa niyo po sa aming puso ay pakisuyo na tugunin sa pamamagitan ng aming hari, inyong bugtong na anak, ang Panginoong Jesus sa amin. And maraming salamat sa mahusay na pagdarasal, Trisha. No? Ayan. So, yan yung ating pamagat. Siyempre, sa ating Module 4, unang markahan, mga variety ng wika. Ayan. Sa mga una nating video lesson, ay akin ko nang naipakita naman, ang proseso o ang step-by-step na gagawin ninyo sa pagpapasa ninyo ng inyong sagot. So kung kayo ay printed module, magsusulat lamang kayo sa papel, pwede nyo itong picturean at send sa aking email address. Pero kung kayo ay digitized, meron kayong tablet, no, na nabigyan kayo ng inyong guro, ng inyong advisor, ay magta-type kayo sa Microsoft Word at ito ay isi-send nyo pa rin sa aking email address. So alam nyo naman na ang ating format, no? Nabanggit ko na rin yan sa mga unang video lesson na aking pinapanood sa inyo. So syempre sa itsura ng ating format, no? Syempre pangalan muna, nasa baba nun yung grade and section, tapos sa taas kanan petsa, tapos sa baba ng petsa, sa bandang kanan, no? Sa baba ng petsa ay pangalan ko. So syempre ang inyong lingkod, no, Ginoong Riman Villanueva. Ayan. So sige, so tuloy tayo sa ating unang markahan, ika-4 na module, mga variety ng wika. Ayan. So pag sinabi nating variety, ito ay variasyon. Ibig sabihin, ito ay iba-iba. Kumbaga, sa tindahan, di ba, pag may nakita ka sa tindahan, Aling Nena's Variety Store. So ibig sabihin, sari-sari, variety. So ganoon din sa wika. No? Gaya ng mga paninda sa palengke, sa tindahan, sari-sari din. Iba-iba rin ng ating mga wika. Sa persepsyon ni Ernesto Constantino, meron tayong 400 plus na mga dialekto. No, tinatawag niya rin na wikain ang dialekto. So pag sinabi nating wikain, pag sinabi nating dialekto, pareho lang yun. Okay? So, marami tayong iba't ibang halimbawa ng ating mga dialekto. No? So, meron tayong Kapampangan. Siyempre, familiar kayo dyan. Dahil malapit tayo sa Pampanga. Meron tayong Ilocano, no? Bicolano, Cebuano, Waray, Iligaynon, Pangalatok o Pangasinense, Ilonggo, no? At marami pang iba. So, sa pagtatala ng pag-aaral ni Ernesto Constantino, meron tayong iba't iba. Meron tayong 400 plus na mga wikain sa ating bansa. Ayan. O sige, papaliwanag ko muna siguro yung iba't ibang pahapyaw, no, na bahagi ng ating module. At syempre bago yan, gusto ko munang banggitin ang ating layunin para sa araw na ito. Kaya, so matapos ang module na ito, inaasahang matututunan mo ang una, natutukoy ang mga kahulugan ng mga konseptong pangwika na tungkol sa una, ikalawa at variety ng wika. Ikalawa, nagagamit ang kaalaman sa modernong teknolohiya, Facebook, Google at iba pa sa pag-unawa
sa mga konseptong pangwika. Ang ikatlo, nabibigyang kahulugan ang mga komunikatibong gamit ng wika sa lipunan. So ito yung mahahalagang layunin na dapat natin tingnan sa pag-aaral ng variety ng wika. So yan, syempre, paliwanag natin kung ano yung kahulugan o kung ano-ano nga ba ang mga variety ng wika na ito. Ano yung iba't ibang variasyon ng wika. At syempre, sa inyong output, bilang bahagi ng inyong aktibidad sa ating klase, ay magkakaroon kayo ng output na kung saan ay ito ay gagamitan natin ng modernong teknolohiya. Example, Facebook, social media, Google at iba pa. At syempre bilang panghuli ay magamit natin magamit natin sa komunikasyon ang iba't ibang halimbawa ng variety ng wika. Okay? Yan, sige. Yan, pasukin ngayon natin ang iba't ibang variasyon o ang variasyon ng wika. So meron tayong unang wika, ikalawang wika, at ikatlong wika. So class, gumawa ako or nagsaliksik ako ng mas komprehensibong pagtalakay patungkol sa variety ng wika. So gusto kong ito ay inyong makita. So ipapresent ko rin ngayon. Sige, so let's proceed. Ayan. Sabi niya, ang mga pulo sa Pilipinas ay pinaghihiwalay ng mga tubig. Ibinunsod ng ganito ang pagkakaroon ng maraming wika sa bansa. Ayan. Ika nga, kung may 7,000 isla ng Pilipinas, maaaring may ganito rin karaming wika ang sinasalita sa bansa. So, ang pagiging archipelago ng bansa ay nagbuo ng pagiging multilingual ng mga naninirahan dito sa ating bansa. So, dahil nga tayo ay archipelagic, di ba, sa pag-aaral ng heograpiya ng ating bansa, hiwa-hiwalay na pulo, nag-create ito ng iba't iba. Nag-create ito ng diversity, ng iba-ibang kakayahan ng mga tao na makabuo ng kanilang mga sariling wikain. So, yun nga, it reflects kung gaano karami yung ating pulo, lumalabas na automatic, marami rin tayong iba't ibang mga dialekto. Siguro, pwede natin ikumpara dyan yung China. Sa China, di ba, ang China ay isang malaking kontinente. So, obviously, hindi naman archipelago ang China. So, ito isa itong malaking tipak na lupa. Kung kaya't sa China, halos ilan lamang talaga ang kanilang dialekto. Parang nasa 2 lang yata o 3 yung kanilang mga wikang sinasalita. Kasi nga, syempre, dahil isa itong tipak na lupa, magkakadikit din yung mga tao. So, ang tendency, nagkakaunawaan na sila sa 1 o 3 wika. Sa kaso ng Pilipinas, na isang multilingual na bansa, maraming dapat bigyang konsiderasyon sa pagkakaroon ng maraming wika. Isa na rito ang pagkakaiba-iba sa magkakamag-anak na wika o variety ng wika. Yan. So, sa atin, sa Pilipinas, manifestasyon nga ng iba't ibang pulo na mayroon tayo, ang iba't iba ring mga dialekto na mayroon tayo. Isa siguro magandang halimbawa na pwede nating makita dyan yung Bicol, salitang Bicol. Kung papansinin niyo, yung Bicol, isang mahabang pulo ito. Pero yung Naga, yung sentrong Bicol, o sentro ng Camarines Sur na Naga City, ay Bicol siya. Pero pagdating mo ng Sorsogon, dulo ng Bicol pa rin naman ang pananalita. Pero nagkakaroon na ng konting pagkakaiba. Pero considered na Bicol pa rin yung pananalita. Okay? So sabi niya, ayon kay Constantino mula sa Aklat ni Bernales et al. 2008, ang pagkakaroon ng variety ng wika ay pinapaliwanag ng teoryang sociolinguistic na pinagbatayan ng ideya ng pagiging heterogeneous ng wika. Ayon sa teoryang ito, nag-uugat ang mga variety ng wika sa pagkakaiba-iba ng mga individual at grupo, maging ng kanilang tirahan, interes, gawain, pinag-aralan, at iba pa. Sa makatuwid, may 2 dimensyon ang variabilidad ng wika, ang dimensyong geograpiko at dimensyong sosyal. Okay, so meron pala tayong 2 dimensyon. O parang pwede na natin i-consider siguro parang klasifikasyon ng
variety ng wika. Ito yung dimensyong geograpiko at syempre ang dimensyong sosyal. Okay. Anong ibig sabihin yan? No. Ang wika kasi ay napag-aaralan batay sa geograpiko nito o sa geografiya ng isang lugar. Kaya nga mahalaga rin pag-aralan yung teoryang sociolinguistics. So binanggit dito, no? Meron tayong tinatawag na teoryang sociolinguistics. Ibig sabihin, nakaakma sa lipunan or pwedeng magkasamang pag-aralan ng lipunan at ang wika. So hindi kailanman maaaring mapaghiwalay ang pag-aaral ng lipunan at ang pag-aaral ng wika. Ito ay laging magkasama. At sa pagsasama nito, tinatawag itong socio-linguistic. Yan. So tandaan natin na dahil sa teoryang ito, socio-linguistic, lumalabas na magkakaiba talaga ang wika batay sa iba't ibang grupo at iba't ibang individual. At dito nga lumalabas na may dalawang dimensyon ang variabilidad ng wika, ang dimensyong geograpiko at dimensyong sosyal. So tignan natin yung pagkakaiba ng dalawa. So ayan, meron tayong maliit na ilustrasyon dito. No? So yung dimensyong geograpiko ay ang tinatawag doon ay dialekto at yung dimensyong sosyal ay yung sociolect, yung tinatawag nating sociolect, no? Sa pag-aaral ng variabilidad ng wika. Okay? Sige, tuloy tayo. Ayan. Right. Mapapansin sa ilustrasyon ang simpleng paglalarawan ng dalawang dimensyong nabanggit ni Constantine hinggil sa variety ng wika. Sa pag-aaral ng mga sociolinguista, tinatalakay nila ang epekto ng lipunan sa wika ng tao. Ang pag-usbong ng mga variasyon ng wika ay may malaking kinalaman sa estado ng buhay. So ito yung malaki nating i-consider. Bakit ba nagkakaroon ng iba't ibang wika? Bakit ba uusbong ang iba't ibang mga wikain? So malaking impluwensya rito o malaking may kinalaman dito ang estado ng buhay, kasarian, trabaho, ayan, antas ng pinag-aralan at paniniwala. So maging ang teritoryo, lugar o espasyo ay may malaking epekto sa pagkakaroon ng variety ng wika. So yun yung mga kailangan natin i-consider. No? Estado ng buhay, gender, kasarian, trabaho, ano yung naabot na pinag-aralan. At maliban dyan, syempre yung lugar, yung teritoryo. Kaya nagkakaroon ng variety ng wika. So ang mga bansang binubuo ng mga pulo ay tiyak na kikitaan ng iba't ibang wika. Kahit na ang mga wikang ito ay mula lamang sa iisang angkan. Okay? So yun yung sinabi ko kanina, bakit yung Bicol, gano'n. Sa sentro ng Bicol, sa bandang Naga, Bicolano, pero pagdating mo ng bandang Sorsogon, dulo ng Bicol ay nag-iiba na. Hindi naman nag-iiba na totally, hindi na Bicol. Bicol pa rin, pero may mga ibang mga terms na napapalitan. Ibang mga words na napapalitan. Sabi niya, samantalang ang mga bansang peninsular o isang isla lamang tulad ng Japan ay tiyak na monolingual o may isang wika lamang. Sa makatuwid, ang ugnayan ng mga tao sa loob ng isang komunidad o lipunan ay naka-impluwensya sa pagkakaroon ng variety. Yan. So, ibig sabihin, isa rin to sa ating, hindi naman problema, pero isa sa mga pinakaharap ng ating bansa. No? Ibig sabihin, dahil nga marami tayong variasyon ng wika, marami tayong mga dialekto, nakaka-impluwensya yun, no? Sa ugnayan nating mga Pilipino. Diba? Kaya nga, diba, doon sa ating napag-aralan sa teorya at kasaysayan ng wika sa Module 2, diba, tinalakay kung paano ba nagkaroon ng wikang pambansa ang ating bansa. Diba? Napaka-masalimuot ng pinagdaanan na proseso ng pagpili natin ng isang natatanging wikang pambansa, ang Filipino. Diba? Maraming mga pagtatalo, maraming mga naging debate kung ano yung magiging batayan ng wikang Filipino. Pero sa katapusan ay nagkaroon naman tayo ng isang pinagkaisahang o pinagkasunduang wika, ang wikang Filipino. Okay? Yeah, sige, so tuloy tayo. Ayan, variasyon ng wika. So meron tayo dito class na maraming mga halimbawa, yung isa na nga yung dialect, pangalawa sociolect, kasama yung idiolect, jargons, no? At yung rehistro ng wika. So mamaya,
tatalakayin ko yan. So, unahin muna natin ang dialekto. Sabi na rito, sa ilang pag-aaral ni Jessie Grace Rubrico, ang variety ng wika ay may hahalintulad sa tinatalakay niyang varyasyon ng wika. So, pinangkat ni Rubrico ang varyasyon ng wika sa tatlo. So, yun nga, dialekto o dialect, sociolect, at rehistro ng wika. Okay, so una, dialect. Ang varyasyon ng wika na nalilikha dulot ng dimensyong geographical. So, napakahalagang tandaan, ano? Pag sinabi nating dialect o dialekto, ito ay nalilikha mula sa impluensya ng dimensyong geographical. So, geography. Tinatawag din itong wikain ng iba. Ito ang varyasyon ng wika na ginagamit sa loob ng isang partikular na lugar o teritoryo ng isang pangkat ng tao. Ayan. Tandaan ang dialekto ay wika rin. Nagkakaroon kasi ng maling pananaw hinggil sa dialekto na iniaangkla ng karamihan sa wikang pamprobinsya na nagbubunsod sa pagkakaroon ng diskriminasyon sa mga wika. Ayan. Wag tayong malilito pag sinabing wika at dialekto. No? Halos yan ay magkapareho lamang. At kasi kapag sinabi nating dialekto, parang gagamitin mo lang yun sa probinsyang na naaroon ka. No? Pero hindi. No? Minsan nga kahit na yung isang OFW, di ba? Halimbawa, Kapampangan siya. Pero minsan ginagamit niya yun sa ibang bansa kung saan siya nagkatrabaho. Nagkakapampangan siya. Basta syempre yung kausap niya ay nakakaunawa din ng Kapampangan. Yan. So sabi niya rito, ito ay gumagamit sa loob ng isang partikular, no, na lugar o teritoryo ng isang pangkat ng tao. So nagagamit ang varyasyon na ito sa loob ng partikular na lugar o teritoryo ng isang pangkat ng tao. Yan. Mahalagang tingnan dyan yung isang magandang halimbawa na yung binanggit mo kanina. No? Halimbawa, isang OFW, Kapampangan siya. Tapos, ewan ko kung kayo na-experience na rin to sa ibang lugar. Tapos yung tipong una, nagpi-Filipino kayo dahil Filipino naman yung kausap mo. No? Tapos bigla-bigla, may isang dumating na parang stranger. Pero dahil nagsalita yung stranger na yun na Kapampangan, anong nangyayari? Anong tendency? Nagkakaroon ng connection, di ba? Parang ang mangyayari, yung Kapampangan na yun na una nagsalita ng Kapampangan, tapos may dumating na isang stranger na nagkapampangan din, nagkaroon sila somehow ng connection. No? Nagkaroon sila ng relation, no, sa isa't isa kasi pareho silang nagkakapampangan. Ibig sabihin, at some point, no, ay meron silang pagkakaunawaan dahil nga nagkapampangan yung kausap niya, ibig sabihin, nagkapampanga din yun. So, nagkakaroon ng siguro mas ng closeness, no, nagiging mas malapit sa bawat isa yung mga tao na pareho silang nagsasalita ng dialekto na iyon. Yan. Ay sabi niya, ang maling pananaw na ito ay patuloy lamang hanggang sa kasalukuyan nangingibabaw pa rin sa mga Pilipino ang etnisidad o regionalism o yung tinatawag nating regionalismo. Hindi pa rin natin nakikita ang pagiging isa upang makabuo ng isang nasyon. Sa halip, higit nating pinahahalagahan ang pinagmulang grupo, komunidad, probinsya at rehiyon. Yan. So yun yung binabanggit nga rito, no, parang sa ganung aspeto kasi mas napapalakas yung tinatawag na regionalism na parang somehow meron positive yun. Tapos somehow meron din negative. Wherein siguro sa negative side ay hindi nga tayo tumitingin na magkaroon ng isang mas pinagkakaisahang wika, no? Hindi tayo, kumbaga, nagkakaroon ng problema doon sa hindi natin tinitignan na ang Filipino, ang wika natin ay isa. So sabi dito, batay sa papel ni Jomar Caniega, 2009, na binasa sa isang colloquium sa Benguet State University, matagal lang namamayagpag at magpahanggang ngayon ay patuloy pa rin sa pamamayagpag ang wikang Tagalog. Dahil sa malabis na pagbibigay dito ng prioridad sa bawat nakahaing oportunidad. Nagpatuloy ang ganitong kalakaran hanggang sa nagising na lamang tayo isang umaga na isa ng status quo ang pagiging standard ng paraan ng pananalita at paraan ng pamumuhay ng mga taga-rehiyong Tagalog, partikular na sa Kamaynilaan na nagresulta naman sa pagka-marginalized
ng mga naninirahan sa malalayong sulok ng bansa, lalo na ng mga taga Visayas at Mindanao. Yan. So yung bahagi na yan, naging problema yan din noon, no? Sa pagtatalaga natin ng pambansang wika. Kasi nga dati parang ang lakas ng debate na dapat daw hindi Tagalog. Ang Tagalog kasi class ay, tandaan nyo ang Tagalog ay dialect. Ang Tagalog ay isang halimbawa ng dialekto o ng dialect. So dati raw parang ang pinagtatalunan ay dapat daw nakabatay ang wikang pambansa natin ng Pilipino sa Cebuano. Kasi nga isa sa mga pinakamaraming nagsasalita rin magpahanggang ngayon ay mga Cebuano. So isa yun sa mga naging debate noon. Yun nga lang, syempre ang pinakananaig ay ang wika na ginagamit sa komersyo o sa negosyo. So dahil mas marami talagang gumagamit ng Tagalog, yun yung mas pinagbatayan na rin ng paggamit o yun yung mas pinagbatayan na rin ng ating pambansang wika na wikang Filipino. Yan. Sabi niya, sunod tayo. Yan. Ayon kay Jean-Jacques Rousseau, 1950, na hinango sa libro ni Castillo et al., ang pagkakaiba sa kultura at wika ay nagbubunga sa bawat panahon. Pag-uugali at kaasalan na may kaugnayan sa di pagkapantay-pantay ng mga wika. Sangkot ang tagapagsalita, kultura at sibilisasyon. Yan. Okay, so yung sabihin sa puntong ito, binabanggit na sa konsepto ni Jean-Jacques Rousseau, no, ay may malaking pagkakaiba. Sabi niya, ang pagkakaiba sa kultura at wika ay nagbubunga sa bawat panahon. So kapag magkaiba ang kultura mo sa wika mo, magkakaroon yan ng resulta. At nag-iiba-iba yan batay sa pagtakbo ng panahon. Yan. So nagbubunga, ang pagkakaiba sa kultura at wika ay nagbubunga sa bawat panahon, pag-uugali at kaasalan na may kaugnayan sa hindi pagkapantay-pantay ng mga wika. Sangkot ang tagapagsalita, kultura at sibilisasyon. Yan. So kapag magkakaiba ang kultura at wika, nagkakaroon din ng hindi pagkapantay-pantay ng mga wika, ng mga pag-uugali. Kaya nga isang magandang halimbawa dyan sa kasalukuyan. Diba? Kung titignan natin, Tagalog yung ating sinasalita, Filipino yung ating pambansang wika. Pero totoo ba na naisa sa buhay natin ang kulturang Pilipino? Totoo ba na naisa sa buhay natin ang panitikang Pilipino? Totoo ba na na-appreciate natin ang ating panitikan, ang ating kultura, ang mga maikling kwento, ang mga nobelang Pilipino, ang mga epikong Pilipino? Diba? Isang malaking question yun. Pero gumagamit tayo ng wikang Filipino. So, ibig sabihin, may problema, may hindi pantay na uusbong. Malakas na pagkakaiba sa kultura at wika sa kasalukuyan. No? Okay, so pwede natin tignan na halimbawa dyan siguro yung kolonyal na mentalidad na napakalakas sa kasalukuyan. Diba? Kumbaga, minsan papipiliin ka, anong gusto mo, yung sapatos na binili sa Marikina o yung sapatos na pinadala ni tita galing New Jersey or galing California? Anong pipiliin mo? Galing California, di ba? O, mas pipiliin mo yung galing California kaysa galing Marikina, di ba? Kasi nakatanim sa atin yung napakalakas na impluwensya ng kolonyal na mentalidad na buhat ng kultura na mas ang gusto natin kampihan o mas gusto nating ma-appreciate ay yung kulturang Amerikano o yung kulturang kanluran. No? Kung kaya't nagkakaroon din ng pagkakaiba o di pagkapantay-pantay sa pag-appreciate ng wika. Diba? Anong resulta niyan? Diba? Pag wikang Filipino o wikang Tagalog, sobrang nababansot yung pagtingin natin. Parang wika lang ng mga mahihirap, wika ng mga magsasaka, wika ng mga manggagawa. Pero kapag English ng English, ang thinking mo, 'di ba, professional, English ng English, anak ng mayamang mayor na taga-inyo, yan. O anak ng isang mayamang nakapag-aral sa Amerika, 'di ba? So ganoon yung thinking natin eh. So tama nga yung sinasabi ni Jean-Jacques Rousseau dito, kapag ang pagkakaiba sa kultura at wika ay nagbubunga din sa bawat panahon. Yung nga lang, sa kaso natin sa Pilipinas,
medyo mas umu-okay ba o mas nagiging worse? Parang mas nagiging malala yata ang ating sitwasyon kung pag-uusapan natin ang hindi pantay na kultura at wika. Okay? Sige, so tuloy tayo. Walang isang wika ang nakahiligit sa iba pang wika. Ang pagkakaroon ng diversidad. So, class, pag sinabi natin diversidad, ay diversity, syempre sa English, o kaya yung iba-iba. Ang pagkakaroon natin ng iba't ibang wika sa ating bansa ay bunga ng binabanggit sa talakay na dimensyong geographical. Yan. So, ulitin ko, ang pagkakaroon ng diversidad pang wika sa ating bansa ay bunga ng binabanggit sa talakay na dimensyong geographical. So, nagkakaroon tayo ng diversity dahil sa diversity sa language o sa wika dahil sa geographic natin, sa itsura ng ating geografiya. Yan. Sabi niya, ang wikang Tagalog, ang teritoryo ay archipelago, kaya nahati ito sa iba't ibang rehiyon sa nakakakitaan ng iba't ibang wika. Ang wikang Tagalog, halimbawa, ay sinasalita hindi lamang sa Maynila, kundi maging sa malaking bahagi ng Luzon. Dahil sa magkakaibang lugar, nagkakaroon ito ng variety na makikita sa paraan ng pagsasalita, tono o punto, at istruktura ng pangungusap. Sige, so bago ko ibigay yung halimbawa, magbigay muna tayo ng halimbawa sa Bataan, dito sa atin. Ako kasi class, sa totoo lang, ang lugar kung saan ako pinanganak ay sa amin, sa Zambales. So, taga Zambales ako. Ang aming dialect ay Ilocano, tsaka Zambal. Meron din iba, medyo may konti ka Pampangan kasi medyo digit naman ng Zambales sa Pampanga, sa Tarlac. So, may bahid ng Kapampangan. Pero konting-konti lang. Ang pinakamarami talaga doon sa amin, sa Zambales, ay Ilocano. Ayan. Sa Bataan naman, dito, di ba sa atin naman, more on Tagalog lang. Dito sa Dinelupihan, di ba? Pero napansin ko lang, dito sa Dinelupihan, parang mahilig tayo sa, meron tayong punto, yung ne. Di ba? Pag nakikipag-usap yung ibang mga teachers natin sa atin, parang, ipasa mo ne. Mga ganun, di ba? Ganun yung magsalita. Meron tayong punto, meron tayong expression sa dulo ng ating mga pangungusap. Tapos pag pumunta ka naman ng bandang Limay, Bataan, yan. Sa kanila naman ay yung kanilang hindi ne, kundi ay yung ginagamit na parang expression. So pare-parehong Filipino yan, ginagamit natin sa buong Bataan, pero nagkakaroon ng iba't ibang variasyon batay sa punto ng pananalita ng kung sino yung nagsasalita. Sabi niya, kung mapapadpad ka naman sa lalawigan ng Laguna, mapapansin ang kanilang lumanay at tambing sa pagsasalita at maging ang paggamit ng panlaping na sa mga salita sa halip na gitlaping Yan. So sa atin kasi, di ba, halimbawa, yan, yung word niya nakain. Sa atin, kumain yan. Pero pa nga, minsan may nakausap ako, sabi niya, tawang-tawa ako, ang dami kong tawa. Ang dami kong tawa. Ganun siya magsalita. Hindi niya sinasabing tawang-tawa ako. Ang sabi niya, parang, grabe pare, ang dami kong tawa. Ganun yung kanyang expression. Pero sa ibang lugar, ang termino nila doon sa ang dami kong tawa ay tawang-tawa ako. Yan. So nagkakaroon ng iba't ibang struktura kung paano salitain ang wikang Filipino batay sa lugar din kung saan tayo naroon. Yan. So dito naman sa mga taga Laguna na sa bandang south, ayan. So pare, nakain ka ba ng baka? So kung titignan mo, kapag babasahin mo yan talaga ng diretsuhan at hindi ka taga Laguna, iisipin mo na kinain ka ng baka. Yung baka para siyang predator, no? Para siyang carnivore kasi nakain ka niya. Pero dito sa taga Laguna, tanong yan na kung kumakain ka ba ng baka. Pare, nakain ka ba ng baka? Parang pare, kumakain ka ba ng baka? Parang gano'n. So, pero sa kanila, iba ang struktura. Okay? Sige, so tuloy tayo. Okay. Nakakasunod pa ba? Okay naman? So, kapag sinuri natin ang pangungusap sa punto ng taga Maynila, aakalain na nagkatanong ang nagsasalita sa kausap kung siya ba ay kinain ng baka. Ayan. So, sa lalawigan naman ng Batangas, mapapansin ang lakas ng pagsasalita ng mga
Batanggenyo at gayon din ang paggamit nila ng alae o kaya no? Tunghayan sa ibaba. Kaya, parang alae, ang kanin ay malatae. Ganun. Diba ganun sila magsalita, no? May alae. Yan. Sabi niya, kung ikaw ay hindi pamilyar sa pagsasalita ng taga Batangas, maaaring matawa ka at hindi agad mo unawaan ang napakinggang pahayag. So baka iba'y maisip mo. So kung hindi ka pamilyar na hindi ka taga Batangas. So sabi niya, ang mga nabanggit na halimbawa isang patunay ng pagkakaroon ng variety ng Tagalog. Sa pag-aaral ni Ernesto Constantino, gaya ng binanggit ko kanina, ay mahigit sa 400 o 400 ang dialekto na ginagamit sa kapuluan ng ating bansa. Sa Luzon, ilan sa mga halimbawa nito ay ang, gusto ko ituklas na matandaan ninyo, no? Halimbawa nito ay Ibanag ng Isabela at Cagayan, Ilocano ng Ilocos, Pampango ng Pampanga, Pangasinan ng Pangasinan, Bicolano ng Kabikulan. Sa Visayas ay mababanggit ang Aklanon ng Aklan, Hinarayaan ng Iloilo, Antique at Kanlurang Panay, Kapisnon ng Hilagang Silangang Panay, at ang Cebuano ng Negros, Cebu, Bohol, at iba pa. Samantala, ilan sa mga dialekto sa Mindanao ay ang Surigao-non. Surigao-non ng, lipat ko lang. Surigao-non ng Tausug, ng Surigao, sorry, at Tausug ng Holo at Sulu, Chavacano ng Zamboanga, Davaoenyo ng Davao, at Tibuli ng Cotabato. Mula sa libro ni Bernales et al. 2008. So, yun yung mga halimbawa natin ng dialekto. Okay, sige. So, tuloy tayo. Ayan. Tuloy tayo sa sociolect, no? So, ang sociolect naman, from the word, yung socio, no? Ibig sabihin, more on society, lipunan, sociolohiya, no? Sociological. So, ibig sabihin, society. Tapos, lek, mula dun sa salitang dialect, no? Or parang wikain. So, sociolect, no? So, ang variasyon ng wika, ang variasyon ng wika na dulot ng dimensyong sosyal, ang esensya ng wika ay panlipunan. Tatandaan niyo yan, ha? Pag sinabi natin sociolect, ang esensya ng wika ay panlipunan. Yan. Ang esensya ng wika ay panlipunan sapagkat patuloy itong dumadaloy sa diskursong panlipunan ng mga grupo ng tao. So ayon kay Dr. Jessie Grace Rubrico, sa kanyang pananaliksik tungkol sa wika at lipunan, may kaugnayan sa pagkakaroon ng variasyon ng wika ang kalagayang panlipunan ng isang tao. So nagbabago-bago ang pananalita at forma ng pagsasalita ng isang tao batay sa kanyang kalagayang panlipunan. So mayaman o mahirap, nagkakaroon tayo ng pagkakaiba sa pananalita. Sa kasarian, meron din lalaki, babae, bakla, tomboy, etc. Sa edad, bata at matanda. Etnisidad. Pag sinabi natin etnisidad, ay yung pagkakaiba sa lahi, no? or kultura. So, Bisaya, Tagalog, pwede ring mga, yung, halimbawa, yung tinatawag nating mga, tawag nito, yung mga sumisisid, alala niyo ba yan? Kung anong grupo ito ng tao. Mga badyaw, ayan. Mga lumad, ayan. So, yan ay considered natin mga iba't ibang etnisidad na meron tayo. So, Bisaya, Tagalog, lumad, badyaw, Tinggian, Tiboli, Malay, at iba pa. Sa relihiyon, nagkakaroon din ng variasyon, no? At iba pang dimensyon na mahalaga sa lipunan. Ayan. So may kakayahan ng tao sa pag-angkop ng kanyang sarili sa isang sitwasyong pandiskurso. Bunsod ng pangangailang makaangkop sa iba, nabubuo ang sociolect. Ibang halimbawa ang paraan sa pagkikipag-usap ng isang mag-aaral sa kanyang kapwa mag-aaral, kumpara sa paraang ginagamit niya kapag guro naman ang kanyang kausap. So ibig sabihin, sa sociolect, nagkakaroon tayo ng pagkakaiba ng pananalita batay sa taong ating kinakausap. At isa pa, nagkakaroon din tayo ng iba't ibang pananalita batay din sa katayuan ng ating buhay, sa katayuan ng ating kasalukuyang estado. No? So yun nga, di ba, minsan nga, tayo parang aliw na aliw tayo kay Chris Aquino kung paano magsalita si Chris Aquino.
Di ba si Chris, para siyang medyo may pagkakunyotic siya magsalita eh. Di ba yung word niya, para ba magsalita si Chris Aquino, di ba? Parang kung paano siya magsalita, medyo maarte na may pagka-Engalog, English-Tagalog, di ba? So, ganun siya magsalita. At siguro kung si Chris Aquino, magsasalita siya ng ganun, tapos dadalhin mo siya sa pinakadulong probinsya ng Agusan del Sur, baka hindi siya maunawaan. Kasi iba yung pananalita ng mga tao sa dulong probinsya ng Agusan del Sur. So, isang example yon, ano? Okay, ano pa? Minsan naaaliw tayo sa mga, yung, di ba, meron tayong minsan mga klase na parang, American Boy, or parang konyo, di ba? So, isang halimbawa yun ng sociolect. Okay, so ano pa? Sabi na, ilan sa mga halimbawa ng sociolect ang wika ng mga bakla, wika ng mga tambay, wika ng mga estudyante, wika ng mga call center agent, wika ng mga politiko at ng iba pang mga grupo. Ayan. So ito naman, dinidiscuss niya, sabi niya, dekada 70 o dekada 70 nang sumikat ang Taglish at Tagalog dulot ng pagbabago ng lipunan. So yun yung binanggit ko nga example kanina, si Chris Aquino, no? So upang maging kabilang sa pagbabago, tinangkilik ito ng ilan ng hindi mabansagang luma o baduy sa paningin ng umiiral na pamantayang panlipunan. So parang siguro way back 1970s, kapag hindi ka nagtataglish, kapag hindi ka nag-Engalog, ay parang hindi ka in, hindi ka pasok, or hindi ka trending, parang gano'n. So sige, ano bang difference ng Taglish at Engalog? Kapag Taglish, parang mas marami yung Tagalog sa isang pangungusap kaysa sa Ingles. Sa Engalog naman, parang mas marami yung Ingles kaysa sa Tagalog. So parang gano'n, no? Halimbawa, Nanay, I will eat na po. Punta namin sa mall. Parang gano'n. So isang halimbawa yun ng siguro pwedeng sabihin natin Taglish, no? So mas marami yung kahit paano mas marami pa rin yung Tagalog kaysa sa Ingles. O kaya naman minsan gumagamit tayo ng mga words na English talaga eh. Nakita ko yung tree. Nakita ko yung tree in the park because I want to visit there. O yun. So, example yun, no, na parang sa sentence na yun, yung huling sentence na binanggit ko, mas marami yung Ingles kaysa sa Tagalog. Okay? So, isang halimbawa yun ng Engalog. Okay? Yan. Sige, so naging usapin din ang Jejemon na turing na wikang ginagamit. Yan. So, sabi niya pala dito, sumikat noon ang mga salitang erpat. Yan. Ermat. Ano ba ibig sabihin ng ermat? Nanay, di ba? Ermat, Yossi, Bogchi, Chikot, Dehins, at marami pang iba. So sa atin din naman nagbago na lang yan, pero same din. Ngayon, ang sikat, Lodi Cakes, diba? Lodi Cakes, ano pa ba? Sa pera, binabaligtad na rin yung tawag sa pera. Etne, 20, diba? Okay? So iniiba yung mga terms na, yung pera, ang tawag, anda. Meron pa, diba? Ngayon, usong-uso yung sakalam. Malakas, strong, magaling, sakalam. Ganon. And so, naging usapin din ang Jejemon na tinuturing na wikang ginagamit sa text messaging ng mga pangkat ng tao na pawang mula sa hanay ng kabataan. Mapapansin ang malayang paggamit ng mga simbolo sa pagbuo ng salita o pangungusap ng mga Jejemon. So, tawag rin sa taong gumagamit nito. Dahil sa inis ng iba, may nabuo rin grupo ng mga contra-Jejemon. Ang tawag sa mga contra-Jejemon ay ang mga Jejebaster. Yan. So ayon sa mga eksperto sa kulturang popular, ito ay natural lamang sa pagbabago ng wika. So dahil nga 'di ba, isa sa mga katangian ng wika natin na ang wika ay dinamiko, ibig sabihin ng dinamiko ito ay nagbabago. So ibig sabihin, no, ay from time to time nagkakaroon talaga ng changes sa pagbabago sa sinasalita nating wika. And hindi tayo dapat matakot sa ganitong phenomenon dahil ito ay nagpapakita lamang na ang wika ay buhay at ang taong gumagamit nito ay malikhain. Dagdag pa ng mga eksperto, ang pangyayaring ito ay may haambing sa damit na nauuso at nalalaos. So parang damit, no? Actually, parang na rin music, no? Mga kanta, di ba? Dati, ang mga kanta kasi ngayon pala, ang mga kanta ngayon, ewan ko naniniwala kayo, napaka-disposable ng mga kanta. Bakit? Kasi
parang ngayon, uso, maya-maya lang, laos na. Hindi katulad ng mga kanta noon. May mga kanta tayo noon na kahit hanggang ngayon, alam ng mga kabataan. Diba? Okay? So, yan. So, sabi niya, hindi maglalaon at makakalimutan din natin ang mga Jejemon. At hindi natin alam, maaaring may umusbong na bagong sociolect. Chakamon. O kung ano man, no? Tanging ang tao at panahon lamang ang makapagsasabi sa pagbabago ng wika. Yan. So, ngayon na di-discuss ko to, yung mga panahon na ang librong ito ay na-publish, wala pa yung mga word na Lodi Cakes, wala pa yung word na Sakalam, pero ngayon meron na. So talagang nagbabago talaga ang wika. Okay? Sige, so pasok naman tayo sa pangatlo, ang rehistro ng wika. So bawat pangkat ng tao ay may kanya-kanyang code na ginagamit sa pakikipagtalastasan. Ito ang nagsisilbing rehistro ng wika. So meron na tayong tatlo, Una, dialekto o dialect. Pangalawa, sociolect. Pangatlo ay ang tinatawag nating rehistro ng wika. So ano ang rehistro ng wika? Ito ang nagsisilbing rehistro ng wika nila o ng mga grupo ng tao na espesyalisado lamang sa kanilang pangkat. Okay? At tandaan nyo yun meron tayong word na rehistrado or yung mga rehistro ng wika, ang mga salitang ito ay specialized lamang o espesyalisado lamang sa kanilang pangkat. So sa hanay ng mga profesional, hindi makakailang nagkakaintindihan sila sa wika na may kinalaman sa kanilang profesyon. Okay, so halimbawa, mga engineers. So sa isang pagpupulong ng mga engineers, sa isang meeting ng mga engineers, magkakaunawaan sila sa mga jargons nila. Yun yung mga salita na nakabase o nakabatay sa kanilang profesyon. O halimbawa, meeting ng mga engineer, tapos papasok yung isang teacher o kaya yung isang mekaniko or kaya, sige, para mas malayo siguro, papasok yung isang accountant or negosyante sa isang meeting ng puro engineer ang umattend. So sa tingin niyo ba mauunawaan ng negosyante na yon yung pinag-uusapan ng mga engineers na ang kanilang mga salita ay nakabase sa kanilang profesyon? Malamang sa malamang hindi. Kasi nga, ang gagamitin mga terms ng mga engineers ay yung mga term nila na ginagamit lang nila sa kanilang profession. So ano-ano yung mga term na yon? Halimbawa, kung sa engineering yan, napakarami niyan. Yung halimbawa, yung AutoCAD, Blueprint, diba? T-square, ano pa, parang civil plan, ganyan. So maraming mga terms ang pinag-uusapan or mga terms na kung saan ay ginagamit lang nila sa kanilang profesyon. So ang tawag dun, class, ay jargon. Okay? So nagkakaroon ng tinatawag na jargon na tumutukoy sa mga tanging bokabularyo ng isang partikular na pangkat ng gawain. So halimbawa nito, ang mga legal jargon ng mga abogado. Ayan. So may mga jargons din. So kanina binanggit ko sa engineers. Ngayon naman, yung mga legal jargons ng mga lawyers, ng mga abogado, no? So tulad ng court, 'di ba, sa kanila, court, pleading, hearing, appeal. O kaya nga, halimbawa, pagharapin mo yung isang construction worker tsaka abogado, hindi magkakaunawaan 'yan, no? Not unless ipaliwanag ng isang abogado kung anong ibig sabihin ng mga termino o ng mga jargons na kanyang sinasabi. So yun yung mga jargons na abogado, no? Court, pleading, hearing, appeal at iba pa. So iba naman ang sahanay ng mga IT specialist. So yung IT specialist, ito yung mahuhusay sa computers, di ba? So ano yung mga terms nila, ano yung mga jargons nila? Bytes, software, modem, motherboard, at iba pa. Okay? So yun ang ibig sabihin o yung kahulugan pag sinabi nating jargons. Okay, so marami pa tayong halimbawa niya. Halimbawa, jargon ng isang teacher, no? Jargon ng isang siguro manager ng isang restaurant, no? Jargon ng isang factory worker. So magkakaiba ang kanilang mga jargons. Okay? Sige, so tuloy tayo. Sa patuloy na paggamit ng mga grupo ng tao sa wika, hindi may kakaila ang katotohanan ng individual pa rin ang paggamit nito. Ibig sabihin, malaki pa rin ang impluwensya ng individual na paggamit ng wika para makabuo ng kaibahan
sa ibang tao. Dito pumapasok ang tinatawag nating idiolect. O yan meron tayong pang-apat. Meron tayong nakapailalim na halimbawa sa rehistro ng wika. Una, ang jargon. Pangalawa, ang idiolect. So ano naman ang idiolect? No? Sabi niya, malaki pa rin ang impluensya ng individual sa paggamit ng wika. So tayo bilang mga tao, bilang mga individual, ay may kanya-kanya at unique na paraan kung paano tayo magsalita, kung paano natin bigkasin ang ating mga salita. So, dun papasok yung konsepto ng idiolect. So, dito pumapasok ang idiolect na, ang ibig sabihin ng idiolect ay tumutukoy sa nakasanayang pamamaraan sa pagsasalita ng tao o maaari ring grupo ng tao. Okay? Yan. Palasak ngayon sa mga kabataan o maging sa ilang matatanda ang paggamit ng siya sa pagsasalita. Diba? Ginagamit natin yung word na siya sa tao. Ito ay panghalip panao. Pero, kadalasan napakaraming mga kabataan at ilang mga may edad ngayon na ginagamit yan, no, yung siya sa bagay. So, ito yung halimbawa. Yan, tol, na-try mo na ba siya? Malinamnam siya. Minsan tikman mo siya nang malaman mo. Diba? Kung hindi mo bubusisiin yung kanyang pangungusap, mag-iisip ka ng iba. Iba yung iisipin mo sa pahayag na ito. Diba? Pero, sa actual, mali yung paggamit ng siya kung ang tinutukoy niya ay bagay. Diba? So dito malamang ang tinutukoy niya ay bagay. Pero mali kasi na ginamit na ay siya. Pero may mga tao kasing ganun na kapag nagsalita sila ng ganyang forma ng pananalita, alam mong yung tao na yun ay siya yun. Sige. Ano ba mga halimbawa niyang class? Yung mga reporters. Meron silang kanya-kanyang estilo sa pagsasalita. Diba? O halimbawa niyan, takpan mo yung mata mo kapag nanonood ka ng 24 oras, no? Kahit hindi mo nakikita yung mukha ni Mike Enriquez, kapag nagsalita siya, yung style niya ng pananalita, alam mong sa Mike Enriquez yun. Diba? Kahit si Jessica Soho, manood ka ng KMJS, takpan mo yung mata mo, huwag kang tumingin sa TV. Pag nagsalita si Jessica Soho, alam mong siya yun. Kasi nga, ito ay malaki ang impluwensya ng isang individual sa paraan o paggamit niya ng kanyang wika. No? Sabi rito, sa pangungusap na ito, ang tinutukoy, pansinin din ang pagkakaiba sa paraan ng pagsasalita ng mga reporter at newscaster sa telebisyon. Ayan. So alam ko naman, kilala niyo to si Gasa Belgas, di ba, yung sa Soko. So si Cara David, si Steve Dailisan, si Mike Enriquez, si Noli De Castro, Ted Filon, di ba? Ayan, si Ted Filon, talagang ako kasi sinusundan ko yan sa kanyang teleradyo, no? So, kahit di ako nakatingin, alam ko si Ted Filon yun. So, hindi ba't may kanya-kanya silang paraan ng pagsasalita o paggamit ng wika? Sa makatuwid, ang idiolect ay umaayon sa individualidad o kakanyahan ng gumagamit ng wika. Ayan. So, ibig sabihin, ang nakabase ang pagkakaroon ng uniqueness, no? Yung pagiging iba ng wika sa iba, batay sa kakayahan ng tao sa paggamit ito o sa paggamit niya o kung paano niya gamitin yung kanyang wika. Diba? Okay, lalo na class sa mga singers, diba? Minsan, nakikinig tayo ng FM, diba? Kahit hindi ka gumagawa ka ng assignment mo, pero bigla ka nalang ngingiti kasi narinig mo na ang kumanta sa radyo ay boses ng paborito mong singer. At alam mo na kahit hindi mo siya nakikita dahil nga radyo iyon, alam mo na yun yung paborito mong singer, diba? Okay? Sige, so konti na lamang ito, tuloy tayo, no? Check ko na lang. Okay lang? Saglit lang. Ayan. So, daanan na lang natin ito ng mabilisan. Ayan. So, pasukin naman natin ang variety at register ng wika. Register ng wika. So, ang pagkakaroon ng variety ng wika ay patunay ng pambubuklod ng tao dahil sa wika. Ayon kay Richard Nordquist ng Amazon.com, tumutukoy ang variety ng wika sa dialekto, idiolect, sociolect, at register ng wika. So, basically, meron tayong 4. So, napakahalagang tandaan nyo yun, ha? So, meron tayong 4 na kailangan natin tandaan sa usapin ng variety ng wika. Dialekto or dialect, idiolect, sociolect, at register ng wika. Okay?
Sa rehistro ng wika, papasok dyan yung tinatawag nating jargon tsaka idiolect. So, ipinangkat naman ni Constantino sa dalawa ang tinatawag niyang variabilidad ng wika. Yan. So, ang dialekto na nabuo dahil sa dimensyong geographical o teritoryo at ang sociolect na nabuo naman mula sa dimensyong sosyal. So, dalawang variabilidad ng wika ay nakabatay sa dalawang dimensyon, dimensyong geographical at dimensyong sosyal. Yeah. So, tinawag naman ni Paganiban na dialekto ang mga wikang lalawiganin o wikang urban na nagbuklod sa mga mananatili. Di lamang, nagbuklod sa mga mananalita, di lamang ng pangunahing wika. Ilocano, Bicolano, Pangasinense, Kapampangan, Tagalog, Hiligaynon, Waray, Samar Leyte, Cebuano, Chabacano, Maguindanao, Tausug, kundi maging ng mga minoryang wika. So, ano yung mga minoryang wika? Ifugao, Ivatan, Aita, no? Tiruray. So, ito yung mga, kumbaga, sabi niya dito, mga considered pa rin silang mga wikain. No? Hindi nga lang ng pangunahing wika. Kumbaga, mga minoryang wika, yan. Tiruray, Aita, Ivatan, meron pa yung Agta, ayan, mga salita yan salita yan na mga wikain yan ng mga minoryang grupo talaga. Na hanggang ngayon naman may mga nagsasalita niyan sa mga probinsya na meron tayo. So, ipinakita ng idiolect ang tatanging mga punto sa pagsasalita at ekspresyong ikinaiba na isa sa ibang mananalita ng kaparehang wika. Ang alae ng mga Batanggenyo, di ba? Ang pagpapalit ng bang sa ang ng mga taga-Angono, ang puntong malambing ng mga Ilonggo at R na ipinalit sa D ng mga taga-Morong. So, ito Morong Rizal to hindi ito Morong Bataan. Okay? So, binuklod naman ng sociolect ang mga taong may pare-parehong antas ng pamumuhay, interes at kinahihiligan, kasarian at edad. Ayan. So, sabi niya, sa rehistro naman ng wika na tinatawag natin jargon, makikita ang pagbubuklod ng mga mananalita batay sa kanilang profesyon. So, based sa kanilang profesyon, no? Kung sila ba, kung batay ito sa profesyon, meron tong diktang bokabularyo, ang medisina, komunikasyong pangmadla, abogasya at iba pa. Natanging ang may espesipikong profesyon ang nakakaunawa. So, bahagi rin nito ang pagbabago ng antas ng formalidad ng mananalita batay sa sitwasyon, layunin at paksa ng usapin. So, wika nga ni Juice, tumutukoy ang rehistro ng wika sa estilo ng pagsasalita ng mananalita. Gayon din sa piling bokabularyong kanyang gamit patay sa hinihingi ng pagkakataon. So, ito yung rehistro ng wika batay kay Juice. So, may tinatawag tayong tatlo. No? Uri ng rehistro ng wika batay kay Juice. Una, yung tinatawag na frozen register o nananatiling register. No? So, dito, tumutukoy ito sa register ng wika na ginagamit sa mga saligang batas, panunumpa sa watawat, mga himno ng mga paaralan at organisasyon. So, ibig sabihin ng frozen register, mga formal na pananalita. No? Mga sita sa mga banal na kasulatan, nagkakintalang formal kung isinasambit. So, formal. So, yun lang yung keyword natin doon. Pag sinabi natin frozen o nananatiling register, ito ay mga formal na salita na pumapasok sa iba't ibang o ginagamit sa iba't ibang larangan. Lalo na sa mga sa saligang batas, sa panunumpa sa watawat, at iba pa. So, taglay ng mananalita ang pagmamalaki, mataas na respeto at pag-aangkop ng sarili kung ang uri ng register na ito ang gagawin. So, halimbawa, ginagamit din ng frozen register ng mga nagtatalumpati. So, halimbawa, pinakamataas sa isang kumpanya. So, ang pinakamataas na o kaya presidente ng kumpanya ay magsasalita sa kanyang mga nasasakupang empleyado, gagamit siya ng mga frozen register. No, kumbaga, mas formal yung kanyang pananalita. Ikalawa, ang tinatawag nating academic register. Ito ang register ng mananalita na ginagamit sa mga paaralan, paghahatid ng mga impormasyong pampubliko, pananaliksik, mga pampublikong pagbigkas tulad ng pakikipagdebate o paghahain ng talumpati. Yan. Pagdelecture o pagdelektura, karaniwang formal ang estilo ng mga sangkot na mananalita. Yan. Sinasabing ang tinatawag na jargon ay bahagi ng akademikong register. Ito ay, bakit kaya? Ito ay tumutukoy sa mga set ng bokabularyo
na eksklusibong gamit sa isang partikular na disiplina. So, academic register, halos kapareho ito ng jargon din naman. No? Sabi niya nga lang dito, ginagamit sa mga paaralan. So, kaya ang akademiko academe. No? So, pampublikong paaralan, mga impormasyon, paghahatid ng mga impormasyon pampubliko. O, halimbawa, mga announcement sa barangay, yan, pwede yan. Pananaliksik, mga pampublikong pagbigkas, tulad ng pakikipagdebate o paghahain ng talumpati. Okay, so halos may pagkakapareho yung dalawa. Ayun nga lang, ito kasi more ang focus ng academic register ay more on sa paaralan, sa eskwelahan. Okay? At syempre, pang-apat, karaniwang rehistro. Pangatlo, ang konsultatibong rehistro. Ang uri ng register na gamit ng mga sumasanggol sa pinagkatiwalaang makapagbigay ng mabuting payo, opinion o hatol. So, halimbawa, ito sa mga doktor. So, konsultatibong rehistro, di ba, pag nagpapacheck up ka. O kaya naman, may isyung sigalot sa lupa, o kaya sigalot sa or away, no? At o kaya nagkasuhan, nagkademandahan. Siyempre, ang kukonsultahin mo ay mga abogado, di ba? So, yun, yung salita na kanilang babanggitin, kapag ikaw ay nakipagkonsulta sa kanila o kumonsulta sa kanila, ang tawag doon ay konsultatibong rehistro. Yan. So, sabi niya, ilan sa mga halimbawa nito ay paghingi ng payo ng mga pasyente sa doktor, pagkonsulta ng isang nasasakdal, biktima o hinihinalang may sala sa isang abogado. Ano pa? Pagsangguni ng isang mag-aaral sa kanyang guro, pakikipag-usap ng sekretary o kawani sa mas nakatataas na opisyal ng isang tanggapan, paghingi ng payo ng anak sa magulang. So yun ay mga tinatawag nating konsultatibong rehistro. So basically, more on about from the word itself, no? Konsultasyon, konsultatibo. Ano pa? Pwede yan. Halimbawa, pag meron kayong gusto itanong sa akin, kayo ang estudyante ko, so pwede kayong kumonsulta sa akin, so pwede ko kayong bigyan ng mga payo, etc. So ang tawag doon ay konsultatibong rehistro. Pang-apat, karaniwang rehistro, gamit ito sa karaniwang pakikipag-usap sa kaibigan, kakilala o di man kakilala. Hindi formal ang pili ng mga salita at malayang nakapipili ng bokabularyong gagamitin. Yan. Pang-lima, intimasiyang rehistro. Isa sa mga halimbawa ng register na ito ay ang gamit sa pag-uusap. Yan. Sige, balikan natin. Sa karaniwang rehistro, hindi ito formal. Ibig sabihin, ito yung normal na pakikipag-usap sa kaibigan, nakikipagbiruan ka sa taong mahalaga sa'yo. No? So basically, lahat yan ay halimbawa ng tinatawag nating ng karaniwang rehistro. Ayan. Ito naman na yung huli. No? Sige. Yung ating intimasiyang rehistro. Sige nga, so pakibasa nga itong intimasiyang rehistro. Pakibasa, Chester, Herona. Isa sa mga halimbawa ng register na ito ay ang gamit sa pag-uusap ng naglalambingang magkasuyo kasintahan, walang kapormalan, may paggamit makita kapormalan ang estilo ng usapan. Karaniwan sa register na ito ay nasasaling ang sexualidad at may paggamit ng mga terminolohiyang tinatawag na tabu. Kung kaya't piling-pili ang pinaggagamitan. Okay, maraming salamat, Chester. Ayan. So halimbawa, Chester, ikaw, tatanungin kita, Chester, kung halimbawa meron kang nobya, paano mo siya tatawagin? Mahal! Okay, sige. Maraming salamat, Chester, sa example na binigay mo. Ikaw naman, Bianca, halimbawa, kung meron kang kasintahan sa mga oras na ito, halimbawa lang, paano mo siya tatawagin? Sir naman, katabi ko yung ate ko. Wala, halimbawa lang ito. Ito naman ay halimbawa sa ating lesson lamang. Mahal na ata kita, sir. Ano ba yung yung tawag niya sa ex mo? Mine.
Mine daw po. Mine. Mine. Okay, yan. Pwede. Mahusay. Mahusay na halimbawa, ate ni Bianca. Thank you so much po. Ayan. So, mine. Ang ganda nun na. Mine. Mine na. Yung ba yung mine na, ano yung Mina? O yung mine na akin, no? Siyempre. Okay, sige. So, thank you, di ba? So, siyempre ganun. Normal naman yung class. Pag-usapan yung ganyan bagay. Ano? Lalo na darating ang time na, siyempre, lahat naman kayo ay magkakaroon ng sarili-sariling pamilya. Okay? Sige, so, yan. Yun yung ang tawag doon ay intimacy-yang register. Okay? Or intimacy register sa English. Sige, so tuloy tayo. Konti na lang ito. May mga aklat na ang tawag sa register ng wika ay repertoire, rehistro, kalipunan, pangkatin, at iba pang kasing kahulugan. Tulad ng musika, kapag sinasabing repertoire, ito ang kalipunan ng mga piyesang maaaring ipamalas ng isang orkestra. Gaya ng mananalita na may imbak ng salitang maaaring ibulalas batay sa hinihingi ng pagkakataon at sitwasyon. So, ang ibig sabihin class nito ng pahayag na rito ay ibig sabihin, sa pakikipag-usap natin, pag pinag-usapan natin ng rehistro ng wika, ay nagkakaroon din naman ng adjustment, no? Batay sa hinihingi ng pagkakataon at ng sitwasyon. Ngayon pa man, sa dami ng mga magkakasintahulugang salita, may iba't ibang paraan ng pagpapahayag ang namumutawi sa bibig ng mananalita. Okay? So, meron tayong halimbawa dito. So, narito ang ilang halimbawa. So, tingnan natin, no? Pahayag 1, buksan mo ang ventilador. Pahayag 2, pahingin ng pamaypay. Pahayag 3, walang kahangin-hangin. Number 4, ang init. So, ibig sabihin, kumbaga parang ano yan eh. Isang magandang halimbawa siguro, yung kanta. Yung isang kanta, pwede mong tugtugin yung isang kanta. Okay? Pero depende sa instrumento. So, halimbawa, may isang kanta, pwede mo siyang tugtugin gamit ang gitara. Successful mo pa rin ito maririnig. Pwede mo siyang tugtugin yung kantang iyon na gamit ang piano, pwede rin. Gamit ang air instrument, saxophone, pwede rin. No? O gamit ang drums, pwede rin. So, ganun din sa wika. Ibig sabihin, iisa yung gusto mong ipahayag o iisa yung gustong informasyon na ibigay doon sa kausap mo. Pero, iba lang yung mga salita na ginamit. So, yan, di ba? Iisa lang yung gustong sabihin nito. Anong gustong sabihin nito? Anong gustong sabihin ng mga salitang ito? Gusto niyang sabihin dito na napakainit at kailangan niyang malamigan. So, yun yung gustong sabihin dito. Pero iba't ibang paraan niya sinabi. Buksan mo ang ventilador, pahingin ng pamaypay, walang kahangin-hangin. Okay? Sige, isang magandang halimbawa. Sa inyo, tatawagin ko kayo, ano? O halimbawa, sa taong mahal ninyo, paano niyo sasabihin sa kanya na mahal kita na hindi mo sinasabing I love you? Paano? Hindi mo paparamdam pwede, pero nga sabi ko nga dapat salita. Paano mo sasabihin sa isang taong mahal mo na mahal ko siya, mahal kita, without saying I love you? Kayo nga, class? Ako po. Yes, Grace? Kumain ka na ba? Okay. So, parang pwede rin kasi concern, ano? Pero kasi, pwede mo rin sabihin naman yun sa nanay mo. Kumain ka na ba? Pero hindi naman ibig sabihin nun ay, di ba, love mo ng intimate yung nanay mo. Kagaya ng pagmamahal mo sa boyfriend mo or sa nobya mo. Di ba? So, paano? Okay, sinama sa prayer. Sinama kita sa prayer ko. Okay. Or kaya pwede mong sabihin na kahit babaduy man lang, pwede mong sabihin na alam mo babes, na rin, nasa park kayong dalawa, magkatabi kayo, inisin, alam mo babe, ngayon, masaya ako ngayon kasi lahat black and white, tayo lang yung colored. Mga ganun. So, pwedeng example yon na hindi mo sinabi na I love you, pero yun yung salita na sinabi mo sa kanya, which means para sa kanya ay mahal mo siya. Diba? So, pwedeng ganun, ano? Okay? Sige, so tuloy tayo. Ayan, sabi niya, ganito ang mga pahayag sa karaniwang usapan. Pagkakaiba ba ang pagpapahayag sa mga akademiko
at professional na larangan sa karaniwang pagpapahayag. So, halimbawa, sa larangan ng larong tennis. So, tignan natin, ano? Yan. Yan. So, ito na tayo last. O, ito na nga. O, class, ito na yung last. Wala pa tayo matapos. So, karaniwang pahayag, bokya ang score ng kalaban. Akademikong pahayag, 0 ang score ng kalaban. Professional na pahayag, ipinanalo niya ang set sa score na 15 love. So, 15, love kasi loose yun eh. Parang ganun eh. 15-0. Pero yung term na love kasi class, ginagamit ko sa lawn tennis. Diba? Yung, alam niyo yun, diba? Yung lawn tennis, no? Meron tayong table tennis, meron naman tayong lawn tennis. Yung parang mas malayo yung distance na paglalaro. Okay, so ayan, makita natin yung pagkakaiba. So, sa karaniwang pahayag, bokya ang score ng kalaban. Bokya, no? Sa akademiko, 0, gumamit siya ng word na 0. Tapos, dito naman sa professional, gumamit siya ng word na 15 love. So, technical. Okay na aspeto. So, sa larong tennis, ang katagang love na mula sa salitang Pranses ay liuf, na ibig sabihin ay itlog o wala. Okay? So, yan pala. Yan yung binigay, yun yung meaning niya, no? Ang katagang love ay pinapalagay na mula sa salitang French na meaning ay liuf, na ang ibig sabihin ay wala. Sa larong medisina naman, sa larangan naman ng medisina, karaniwan at akademikong pagpapahayag, palaki ng palaki ang bukol na nasa kanyang likod. So, yun yung karaniwan at akademikong pahayag. Pero sa professional, kailangan operahin ang tumor sa kanyang likod. O, di ba? Napaka-technical. Kapag technical na aspeto ng salita ang ginamit, considered na yon na professional na pahayag. So, ang mga nabanggit ay lamang sa halimbawa kung paano ang wikang karaniwan, academic at professional ay naglalahat ng talino, pagkamalikhain at pagkakakilanlan at pagkakaisa ng mananalita nito. Okay? Sige. So, yan. So, dyan nagtatapos ang ating klase sa araw na ito. Ngayon, ganito class, gusto kong sabihin sa inyo ang ating activity na gagawin ninyo. Ito yung unang performance task na gagawin ng ating klase. Ano? Okay, magsasaliksik kayo ng tatlong dialekto. Tatlong dialekto. Pero nyo nang isulat ngayon sa notebook ninyo, no, para mag-take down notes kayo. Pero mamaya sa GC, ipopost ko rin yung instructor. So, maghahanap kayo ng tatlong dialekto na inyong babanggitin sa inyong pananalita. So, ano-ano yung mga dialektong ito? Kayong bahala mag-decide. Pwede Ilocano, Kapampangan, at Bicolano, for example. Okay? Pwede ring Panggalatok o Pangasinense. Sambal. Pangasinense or Pangasinan. Yan. Kumbaga sa Pangasinan kasi, minsan ang tawag nila Panggalatok, minsan Pangasinense. So, pwedeng Pangasinense or Panggalatok, tapos Cebuano, saka Waray, pwede rin. Sasaliksik kayo. Ngayon, ang gagawin ninyo ay isang sentence na composing of 10 words. Minimum of 10 words na sentence. Tapos, ita-translate nyo yun sa dialekto na inyong sasabihin. Ita-translate nyo. Halimbawa, ang sentence nyo ay, magpapakilala kayo. Ako si Leona Lion. Ako ay 16 na taong gulang. At ako ay naninirahan sa Binalutihan, Bataan. So, yun yung sentence nyo, di ba, sa Tagalog, for example. Ita-translate nyo yun sa tatlong dialekto. Okay? So, pwedeng halimbawa, ang pinili ni Leona, Kapampangan, Ilocano, tsaka Bicolano. Okay? Kasi i-reset nyo yun. I-reset nyo yun na pwedeng kuhanan ninyo ng video ang inyong mga sarili or kuhanan kayo ng video ng inyong kapatid o kaanak dyan sa inyong bahay. Okay? So, take note, ang haba ng video dapat umabot lang ng 2 minutes hanggang 45 seconds. Kasi, isi-send nyo sa akin yan. Hindi nyo isi-send sa GC. Kasi baka makita ng iba. So, ang gagawin natin, private message nyo. I-PM ninyo sa akin yung video ninyo. So, kailangan umabot lamang ng 2 minutes 45 seconds kasi pag lumagpas doon, lalagpas ng 25 MB yung file ninyo, hindi nyo na yan ma-send sa Messenger. Okay? So, dapat 2 minutes 45 seconds lang yung haba ng inyong video.
O syempre, mamaya i-send ko na lang din sa ating group chat kung ano yung mechanics, yung ganda ng quality ng inyong gawa. So, andun yung ruling, yung mga rules or mga mechanics na kailangan yung sundin sa paggawa ninyo ng inyong performance task. Okay, class? Naintindihan? Opo, sir. Yes, sir. Okay. Yung iba, Trisha, Bianca, Grace, naintindihan? Okay naman? Sige. Okay. So, may tanong pa ba? Trisha, baby. May tanong? Sige, kung wala, ipopost ko na lang din sa group chat yung ating, yung sinabi ko nga na performance task. Okay, submission. Sige, gawin natin ganito kasi ayoko naman maging sobrang higpit sa inyo sa deadline. Gawin natin Tuesday. Kaya na, Tuesday? Tuesday, October 12 ang submission yan, ano? So, aabangan ko yan sa aking messenger. Tuesday ng 12 midnight hanggang 12 midnight. So, October 12, 12 midnight. Okay? Sige. So, kung wala nang tanong, paki-open yung camera and then let's have our attendance. So, pinakamagandang ngiti, may +1 sa card. Okay, ready? So, smile tayo. Cecil, Yvonne, magpakita ka. Ayan. So, smile tayo. Ready? 1, 2, 3, smile. Isa pa. Trisha, baby. Gusto niyo ba waki? Gusto niyo waki? Akala ko waki na yung kanina. Hindi pa pala. Okay. Sige. So, isa pa. 1, 2, 3, smile. Ayan. Okay? Sige. So, that's our lesson for today. At sana ay may natutunan ang bawat isa. At Meron naman. Konti. sana may naunawaan. Ayan. So kung wala nang tanong, pwede na kayong humayo at mag-aral. Pakarami. Hindi, wag magpapakarami at sobrang dami na natin sa Pilipinas. Sige na, sir. Kasi Bye-bye. 110 na tayo. Okay, so humayo at mag-aral. Sige, class. Sir, Paalam. shout out sa vlog, sir. Sir, thank you. Oo nga pala, class. Yung Thank you, sir. Isa nga pala yung ating channel, ano? Sana ay mag-subscribe kayo para maliban sa mga video lessons natin, mapanood niyo yung lugar namin sa Zambales. Okay? Sige, so hugas na kayong plato. Sino yan? Si Yvonne. Sige, Yvonne, maghugas ka na ng plato. Si Cristel yata kumakain. Sige, kumain ka na, Cristel. Thank you po. Okay. Sige, paalam. Okay. Bye-bye. Ingat. Paalam! Trisha, thank you sa prayer. Yes, ano yung tanong mo? Saan po ba yung module? Tapos po yung pinapabigyan na lang po. Yung module 3 na ipasa niyo na? Okay. Sige, di ba, i-check ko muna yan sa email para ma-verify ko kung okay na yung mga pinasa ninyo. Na? Tapos yung ating instruction sa performance task na sinabi ko na rin kanina, ita-type ko yan sa ating group chat. Okay? Sige, so see you next week. Bye! Thank you po, sir.